Ilan sa mga sinasabing dahilan ng aberya sa MRT ay ang masirang rails at kakulangan ng bilang ng bagon na nagdudulot po ng mahabang pila sa mga pasahero. Ano po ang ginagawang hakbang ng ahensya para mabigyang solusyon sa nasabing problema? Well, yung mga tama ka rin doon, yung mga ilan sa mga naging dahilan ng mga train delays natin ay tungkol doon sa mga broken rails, may kinalaman sa mga rails. So, ginagawa naman ng ng paraan. Sa katunayan, dumating ng mga in-order naming relays. Andiyan na, available na po siya dyan sa ibaba. Ready na po siya para i-install sa ating main line. Galing niya saang bansa po? Hindi ko lang sure kung saan galing kasi ang hawak ko talaga rito is operations. So kung ano naman po ang nangyari dun sa mga, kung paano siya i-procure, dumaan naman yan sa tamang proseso, may mga dumaan yan sa BAC, Bill and Awards Committee. So kung ano nangyari po dun sa BAC na yun, yun ang hindi ko alam. Pero sa ngayon, nakita ko na personally, dumating na po yan. Kasama yan sa mga tinatawag na ng management na rehabilitation project. Kasama yan dyan. So, papalitan po talaga yan. Buong linya ng MRT, papalitan yan ng bagong relays. May pagkukulang po bang ahensya sa pag-maintain ng kaayusan ng MRT? So, yan kasi yan sa department na... By department? Yeah. Alam nyo naman na ang pagtungkol sa mga procurement ng maintenance provider is doon po yan ginagawa sa department. Okay. So sa tingin ko naman, ongoing kasi ang mga projects natin sa maintenance, pagpalit ng bagong maintenance provider. So tingnan natin kung magiging effective niya. Karagdagan po sa naunang tanong, kapag po bang pasahero ay na-late sa school o sa trabaho niya, bibigyan po siya ng skills leaves ng MRT management? Actually, ang binibigyan namin ng ganyan, parang excuse. Ginagawa na noon pa yan. So ang ginagawa lang po niyan is kinakailangan mag-request yung affected na passengers. So sa control center po yung ginagawa. Binibigyan nila ng mga excuse na kaya sila na late dahil nagkaroon ng aberya ng MRT. Ginagawa po 'yan. Okay po. Second question po. Binalita ng binigay ng budget ng DBMO, Department of Budget and Management ay 1.207 billion for the improvement and rehabilitation projects of MRT. Para po ito sa pag-ayos ng air conditioning units, escalators at replacement of elevators. Naisasakatuparan na po bang proyekto ito ngayon? Actually, yung mga binanggit mong budget, sa akin hindi ako sure sa mga figures. Pero meron talagang ganyan na project ang MRT. Yan yung tinatawag nating total rehabilitation kasi yan package yan Simula sa relays, sa mga sasakyan, yung mga trains, yung mga air conditioning unit, yung ating mga escalator, elevator, at saka yung iba pang mga station facilities. Yung signaling, kasama po yan lahat yan, i-rehabilitate yan sa ngayon. Lalo-lalo na yung bagong AFCS ngayon. Although hindi siya kasama sa rehabilitation package, pero nagpapatupad kami ng bagong system regarding sa AFCS. Pero yung mga yan, binabanggit na alam ko na i-award na last week lang. Kagaya doon sa escalator elevator, nagkaroon na kami ng transition last weekend. Ongoing and still kabilang din ba pagkakaroon ng beep cards or automated ticketing system sa nasabing proyekto? Ang alam ko, yung beep cards, yan yung bagong AFCS, hindi lang po yan sa MRT. Included po yan yung tatlong major light railway ng yung LRT1, LRT2, and MRT3. Na kung saan po, yan pong beep card na tinatawag yan yung bago nating stored value card. Na yan ay nalalamanan niya na hindi lang 100. May kakayahan po yan na maglaman ng hanggang 10,000 pesos. So kung tawagin ng iba yan, parang yan yung wallet. Parang i-compare mo dun sa parang tinatawag nilang debit card. Kakargahan mo ng load yung card mo, pwede mo siyang... So hindi po pwede palang mawala yun? One time na purchase lang yun, tapos yun na yung hawak mo. Paano pag nawala? Babayaran ko? Kapag nawala po yun, parang ganun din, kumpara sa cellphone o sa wallet, pag nawala, wala na. Bibili ka ng panibago.
Okay po, fourth question po. Sa tingin niyo po, sasapat ba ang 6 months na partnership or contract deal sa mga company na napili as maintenance provider ng MRT? Sa akin based on my experience dito sa sa MRT. Hindi kasi ako tawag dito, yung parang hindi ako sa mga short maintenance contract yung mga period ng contract. Kasi ang unang tinitingnan ko diyan is yung pag-purchase ba ng ng mga spare parts. Hindi naman yung nabibilihan dito sa mga gilid-gilid sa sari-sari store na pabili nga ng isang bugi, hindi naman ganoon yan eh. So, yan po ay i-order yan, i-export pa yan. At alam naman natin ang proseso pagdating ng materyales, buwan ang binibilang bago dumarating dito. So, kung titingnan po natin, kung 6 months contract ang makukuha ko, halimbawa ako yung maintenance provider, ang siguro kung ako ang negosyante, baka mag-iisip ako kung kumuha na ako. Order pa ako kasi baka hindi ko na magamit yan. Pag sakaling dumating man yung mga binili kong parts, baka hindi na ako makinabang. Baka ganun ng Kasi ako, naniniwala ko na ang magandang contract is long term. Long term, nga po. Tulad nga po ng pang-long term, bakit hindi po ginawa 1 year or higit pang contract para masiguro talaga na meron siyang lahat ng problema? Yan po ay decision po ng policy ng department. Sa tingin ko naman po kasi dyan, since nagkaroon tayo ng na parang emergency, talagang nakita na naman natin ang emergency situation dito sa atin. Kinakailangan ng kaagad-agad magpalit na tayo ng maintenance. Ang tingin ko po dyan sa ginawa ng department is short-term solution lang yan. Habang inaasikaso po nila yung long-term contract na hindi naman basta-basta makukuha ng ganun-ganun lang yun eh. Pansamantala magkaroon tayo ng another 6 months lang. Parang first aid lang. First aid. Habang inaasikaso po yung long-term contract ng maintenance provider. Yan po ang tingin ko dyan. Okay. Kailan po ang itinakdang umpisa ng maintenance project? So, yung short-term contract na yun, ang nag-take effect na yun ngayong, di ko lang sure yung data, pero nagkaroon kasi ng transition nung Saturday ng gabi. Doon nagkaroon ng transition. So, ibig sabihin, kinabukasan dapat nagsimula na sila. Okay. For our last question po, makakaasa po bang commuters ng safe, reliable at convenient na biyahe mula sa MRT? Ang MRT po, unang-una, hanggang hindi po kami nagpapatupad ng manual mode of operation, makakaasa po ng safety ang passengers. Yung mga incident kasi na parang misinterpret lang nila. Yung mga incident na dahil nag-emergency brake yung train, may nasugatan, Actually, it's a safety feature ng train. Kasi ang sistema po ng train natin is, ang nagpapatakbo po diyan ay combination niya ng dalawa. Tatlo actually. Yun pong computer na nagbibigay ng protection sa train, yung machine, yung mismong train na tumatakbo, at yung tao, yung human. So tatlo po yan, nagtutulong-tulong yan sa pagpapatakbo ng train. Ibig po sabihin, kung sakaling itong tao, nagkaroon tayo ng human error, yung train driver, hindi siya sinunod yung kaukulang batas na nasasaad dun sa kung paano siya magpapatakbo ng train, violate niya yun ngayon. Kaya halimbawa, kukunin ko ng overspeed itong patakbo ko para mabilis ako makarating doon sa kabilang istasyon, which is unsafe naman, di ba? Kapag ginawa po ng train driver yan, nag-overspeed siya, yun pong train mismo, mag-a-activate po ang ang emergency brake niyan. Yan ang dahilan. Kaya yung mga emergency brake na sasabing sumasadsad, actually, it's a safety feature. In case na nagkaroon ng violation ng train driver or yung mismong program is nagka-error. Diba? Halimbawa, signaling, tumatakbo yung train, naka-green siya. Tapos biglang nag-red, nasira yung nag-brownout or nag-red. Delikado po yun. Ititigil ka talaga ng train nun. Hindi mo pwedeng lampasan yun. So actually, it's a safety feature. Ibig sabihin, kung hindi kayo ipipreno ng train at red signal pala yun, may train pala sa unahan mo, babangga ka ron. Ano po ba ang mas mabigat? Magkaroon tayo kaagad-agad ng emergency brake o ibangga natin yung nasa unahan natin. Kaya yun po, nami-misinterpret lang po kasi nila na yung emergency brake is hindi raw safe
hindi na raw safe. Pero actually, it's a safety feature ng system. Kaya nga lang, nadadalas ngayon ang ating mga emergency brake dahil sa failure ng sistema. So, may kinalaman po yan sa ating maintenance issues. So, kaya nga po tayo nagkaroon ng tinatawag na emergency procurement of maintenance provider. Kaya nagkaroon tayo ngayon ng 6 months contract pansamantala habang inaasikaso yung long-term contract ng DOTC. Okay. Maraming salamat po, sir. Yun lang. Salamat po. Okay.